As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pag-asang umaga muli, kaibigan. Let's always be reminded that because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, at ito ang ating himpilan, AWR 89.1 FM. Dito po sa ating programang Rise and Reflect ay nais nating pasimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa pagbabasa ng Kanyang banal na salita at sa pananalangin. Purihin ang ating Panginoon sa Kanyang kabutihan na patuloy na ipinararana sa atin sa pagpapahiram ng buhay na atin pong taglay ngayon. Sa atin pong pagpapatuloy ng ating pagbabasa, ngayon ay nasa Genesis chapter 29 tayo, verses 1 to 35, at mula po sa ang Bible Pinoy version, sundan niyo po ang aking babasahin. Tinuloy na ni Jacob yung lakad niya papunta kina Laban, at nakarating siya sa lugar ng mga taga-east. Tapos may nakita siyang balon sa bukid. May 3 grupo ng mga tupa na nakahiga sa tabi noon, kasi doon umiinom yung mga tupa. May malaking bato na nakatakip sa balon, at pag nandun na lahat ng grupo ng mga tupa, inaalis ng mga shepherd yung bato sa balon para painumin ang mga tupa. Tapos ibabalik nila yung bato sa dating pwesto. Kinausap ni Jacob yung mga shepherd, "Mga brad, taga saan kayo?" "Taga-Haran kami," sagot nila. Tinanong niya sila, "Kilala niyo ba si Laban, yung apo ni Nahor?" "Oo, kilala namin siya," sagot nila. Nagtanong ulit si Jacob, "Kumusta siya? Malakas pa ba?" "Okay naman siya," sagot nila. "O ayan na pala si Rachel, kasama ng mga tupa nila, anak yan ni Laban." Sabi ni Jacob, "Total maaga pa at di nyo pa naman ikukulong yung mga tupa. Bakit di nyo sila painumin? Tapos dalhin nyo muna sa bukid para pakainin." Sumagot sila, "Hindi pa pwede. Hihintayin muna namin na makarating lahat ng mga tupa dito, saka aalisin yung bato dyan sa balon. Tapos, doon pa lang namin sila paiinumin." Habang nakikipag-usap si Jacob sa kanila, dumating si Rachel, kasama ang mga inaalagaan niyang tupa ng tatay niya. Pagkakita ni Jacob sa pinsan niyang si Rachel at sa mga tupa ng tito Laban niya, pumunta siya sa may balon. Inalis niya yung batong nakatakip doon at pinainom niya yung mga tupa. Tapos kinis niya si Rachel sa pisngi.
at naiyak siya sa sobrang tuwa. Sabi niya kay Rachel, kamag-anak ako ng tatay mo, anak ako ni Rebecca. So tumakbo si Rachel pauwi at sinabi yon sa tatay niya. Nung marinig ni Laban yung tungkol sa pamangkin niyang si Jacob, tumakbo siya para salubungin ito. Tapos niyakap na si Jacob at kinis. Saka sinama pauwi. Kinuwento ni Jacob kay Laban ang lahat ng nangyari at sinabi ni Laban, oo, kamag-anak nga kita. Magkadugo nga tayo. Nagstay si Jacob doon ng 1 buwan. Sinabi ni Laban kay Jacob, hindi porke kamag-anak kita, hindi na kita babayaran sa trabaho mo. Magkano ba ang gusto mong sweldo? May 2 anak na babae si Laban, si Leah yung panganay, si Rachel naman yung mas bata. Maganda yung mga mata ni Leah pero si Rachel maganda ang mukha at katawan. Na-in-love si Jacob kay Rachel kaya sabi niya, magtatrabaho ako ng 7 taon sa inyo basta pumayag kayong maging asawa ko si Rachel. Sumagot si Laban, mas gusto ko namang ibigay siya sa iyo kesa sa iba pang lalaki. Sige magstay ka dito sa akin. Nagtrabaho nga si Jacob ng 7 years para kay Rachel. Pero parang ilang araw lang yon kay Jacob kasi nga mahal niya si Rachel. Sinabi ni Jacob kay Laban, tapos na po yung time na napag-usapan natin. Ipakasal niyo na sa akin ang anak niyo. So naghanda si Laban para i-celebrate ang kasal at in-invite niya lahat ng tao sa lugar nila. Pero nung gabing yon, imbes na si Rachel, si Leah ang dinala niya kay Jacob at sinipingan ito ni Jacob. Binigay ni Laban kay Leah ang alipin niyang si Silpa para maging katulong nito. Kinabukasan nalaman ni Jacob na si Leah pala yung kasama niya buong gabi. Pinuntahan niya si Laban at sinabi, bakit niyo ginawa sa akin to? Nagtrabaho ako sa inyo para kay Rachel, pero bakit niyo ako niloko? Sumagot si Laban, dito kasi sa amin, hindi nauunang mag-asawa yung mas bata kaysa sa panganay. Tapusin mo na lang itong 1 week na celebration saka ko ibibigay sa iyo si Rachel. Basta magtrabaho ka ulit sa akin ng 7 years. Pumayag si Jacob at tinapos nga niya yung 1 week na celebration. Tapos binigay ni Laban ang anak niyang si Rachel para maging asawa niya. Binigay ni Laban kay Rachel ang alipin niyang si Bilhah para maging katulong. Sumiping din si Jacob kay Rachel at mas minahal niya si Rachel kaysa kay Leah. Tapos nagtrabaho ulit siya ng 7 years kay Laban. Nakita ni Lord na hindi ganon kamahal ni Jacob si Leah, kaya niloob niyang magkaanak ito. Si Rachel naman hindi magkaanak. Nabuntis si Leah at nanganak ng lalaki. Sabi niya, nakita ni Lord ang paghihirap ko. Ngayon mamahalin na ako ng asawa ko. Kaya Reuben ang pinangalan niya sa bata. Nabuntis ulit siya at nanganak ng lalaki. Sabi niya, narinig ni Lord na hindi ako mahal ng asawa ko. Kaya binigyan niya ako ng anak. Kaya Simeon ang pinangalan niya sa bata. Nabuntis ulit siya at lalaki ulit ang anak niya. Sabi niya, ngayon magiging close na kami ng asawa ko kasi 3 na ang anak ko sa kanya. Kaya Levi ang pinangalan niya sa bata. Tapos nabuntis pa siya at lalaki ulit ang anak niya. Sabi niya, this time, pupurihin ko si Lord, kaya Judah ang pinangalan niya sa bata. Tapos hindi na siya nagkaanak ulit. Kwento ng pag-ibig. Laging pangarap ng magkasintahan na maging perpekto ang lahat ng araw ng kanilang kasal, mula sa paghahanda hanggang sa araw ng kasal. Gayunpaman, ang mga aberya ay kadalasang nangyayari at iyon ay nagiging sanhi ng ating stress at disappointment. Paano pa kaya kung ang iyong inaasahang pakakasalan ay napalitan? Sa Genesis chapter 29 na ating binasa, naranasan ni Jacob ang isang hindi malilimutang pagpapalit. Sa pagsunod niya sa payo ng kanyang mga magulang, ginawa niya ang mahabang paglalakbay patungo sa pamilya ng kanyang ina. Noong mga araw na yon, bago mauso ang sulat, walang address ang mga tirahan, kailangang alamin ni Jacob kung saan sila nakatira. At sa isang balon, natagpuan niya ang ilang pastol at tinanong niya kung may nakakakilala sa kanyang tiyo na si Laban. Hindi lamang kakilala ng mga pastol si Laban, kundi itinuro din nila ang kaniyang anak na si Rachel. Si Jacob ay agad na inalok na magtrabaho ni Laban ng 7 taon para kay Rachel. Sa sinaunang panahon, ang mga ganitong uri ng pang-ekonomiyang mga pangako ay madalas na ginagawa sa pagitan ng mga pamilya kapag ang isang kasal ay isinasaayos.
Pero yung 7 taon ay sobrang mahabang panahon. Nang dumating ang araw ng kasalan, ipinalit ni Laban ang kanyang nakatatandang anak na babae na si Leah para kay Rachel. At nang matuklasan ni Jacob ang panlilinlang, hinarap niya si Laban. Bakit mo ako dinaya? Sa talatang 25. Ipinaliwanag ni Laban na hindi kaugalian sa kanila na ipakasal ang nakababatang anak na babae bago ang nakatatanda. Parang ipinaalala nito kay Jacob ang panahon nang agawin niya ang pagkapanganay ng kanyang nakatatandang kapatid na si Esau. Unti-unti nang bumabalik sa kanya ang kanyang ginawa. Ngayon sa pagtatapos ng panlilinlang, magtatrabaho pa uli si Jacob ng isa pang 7 taon kung gusto niya talagang pakasalan o maging asawa si Rachel. Sa pamamagitan ni na Jacob, Rachel at Leah ay ipinanganak ang mga tagapagtatag ng 12 tribo ng Israel. Kaibigan, God used this mishap to fulfill His promises to Abraham. Ginamit ng Diyos ang mga pagkakamaling iyon, ang kaguluhang iyon, upang tuparin ang kanyang mga pangako kay Abraham. Nakakapanatag na malaman na kahit ang panlilinlang at pagkasira ng pamilya ay hindi makakahadlang sa plano ng Diyos. Maaari pa ring maisakatuparan ng Diyos ang kanyang panukala, ang kanyang kalooban. Ang kanyang plano para sa iyo, kaibigan, kahit sa ating mga pagkakamali, lagi siyang humahanap ng daan at paraan. Sa mga awit, Kabanatang 33, talatang 11, pakinggan mo ang sinasabi ng Biblia. Ngunit ang mga plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman at ang kanyang mga balak sa salit-saling lahi ay matutupad. Kaibigan, kung isa sa alang-alang natin ang nakaraan ni Jacob, ano ang iyong reaksyon sa kanyang mga naging aberya sa kasal? Paano sinulusyonan ng Diyos ang panlilinlang na ito? Nakita mo na ba ang Diyos na gumawa sa isang bagay na minsan mong tiningnan bilang isang pagkakamali? Para sa iyong insight and reflection, maaari kang mag-text sa ating pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At para sa ating patuloy na pagsubaybay sa palatuntunang ito, Rise and Reflect, nais kong ihandog sa inyo ang isang napakagandang mensahe ng awiting inawit ni Evany Sajonia Bernaldo, Love of My Life. Pakinggan po natin ang makalangit na awiting ito. So many different kinds of love, and I think that I've tried them all. But just when I'm feeling secure with one, my heartstrings break and I begin to fall. So I pick up my feelings and put them away, thinking no one could ever care. But then he moved into the place in my heart. He understood it now is always there. And now the love of my life has come over me, released my soul and set it free. And the love of my life, he will always be the one and only love of my life.
was perfectly pure, and a bond that was equally strong. So I went through the motions 1,000 times. What I thought was love turned out to be all wrong. Then he showed me how he could be everything. My husband, my maker, my friend. I never been loved like this before, and he promised me this love would never end. And now the love of my life has come over me, released my soul and set it free. And the love of my life, he will always be the one and only love of my life. And now the love of my life has come over me, released my soul and set it free. And the love of my life, he will always be the one and only love of my life. Maraming salamat, Ebony, sa iyong awiting inawit para sa ating mga tagapakinig at sa ating Panginoon ngayong umaga. Kaibigan, nais kong makasama ka sa ating panalangin sa oras na ito. Tayo ay manalangin. Maawaing Ama, dakila naming Diyos, kay Kristo ay pinatatawad mo ang lahat ng nagsisisi at bumabalik sa iyo. Panginoon, mapagpakumbaba kaming lumalapit at ikinukumpisal ang aming mga kasalanan at humihingi kami ng iyong kapatawaran. Ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat. Pinupuri ka namin sa iyong kagandahang loob, Panginoon, na sa kabila o sa mga pagkabigo namin na sumunod sa inyo, sa aming mga matitigas na puso ay lumalayo kami at iginigiit namin ang aming mga kagustuhan. Naroon ka pa rin at gumagawa ka ng paraan upang ang iyong panukala, ang iyong plano sa amin ay iyo pong tuparin. Salamat sa inyong kabutihan at matiyagang pag-ibig na iginagawad sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa oras na ito, akin pong itinataas ang aming mga kaibigan, ang mga tagapakinig namin sa kanikanila pong mga personal na mga kahilingan sa panalangin. Kayo po ang nakaaalam ng kanila pong pangangailangan, dakilang Diyos. Ipinapakiusap ko po na sa kanilang pananampalataya at sa iyong kalooban ay mangyari po ang kanila pong kahilingan. Ipagkaloob niyo po sana sa kanila ang mga pangangailangang ito, kagalingan, pananalapi o mabuting relasyon sa sambahayan. Panginoon, amin pong isinasubmit sa iyo. Mangyari po ang inyong kalooban, hindi po ang sa amin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong pagtutok dito sa ating programa, Rise and Reflect. At patuloy po sana kayong makinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At para po sa inyong pagpapatuloy ng pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos sa inyong mga tahanan, ini-offer po namin ang napakagandang Bible Study Guide na ito na Explore. Mapapasa inyo ito kung inyo pong ipapadala ang inyong mga kompletong pangalan at address kasama ng contact number sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777 at sa 0918-9447
0918-947-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page at YouTube channel, inyo lang pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan at address kasama ng inyong mga contact numbers para mas mabilis po nating naipapadala ang atin pong Bible Study Guide na inio-offer para sa inyo pong pag-aaral. Kaibigan, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga iyon ang nagpapatutuo tungkol sa ating Panginoong Diyos. Ito ang iyong kaibigan, Narcaranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing kung ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang landas mo ay hindi masisinsay. Patuloy po kayong sumubaybay sapagkat ihahandog pa namin sa inyo ang mga makalangit na awitin at ang salita ng buhay. Pagpalain ka ng ating Panginoon. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above.